Purihin at awitan ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Kay buti. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Thank you, Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito, naririto kami upang patuloy ka naming purihin, dadakilain sa iyong pangalan, O Diyos. Batid mo, Lord, nakikita mo ang lahat at naririnig mo ang hiyaw ng mundong ito. Hindi kailan sa iyo, Panginoon, na ang mundong ito ay dumaranas ng kapighatian, dumaranas ng kasakitan, O Diyos. Subalit sinabi mo sa Isaiah chapter 26 verse 3 and 4, ang kapayapaan mo na mayroon kami sa gabing ito, ito ang dahilan, O Diyos, kung bakit kami naririto. Panginoon, ramdam mo ang naramdaman ng bawat isa sa amin sa gabi din, O Diyos. Subalit kami mananatiling matatag. Kami manatiling nangayakap
manatiling lililim. Kami manatili sa iyong pakpak at iyong bagwes, O Diyos. Magi ang aming mga mahal sa buhay sa mga oras na ito. Magi ang iyong abang lingkod, O Diyos. Patuloy kaming kumakapit sapagkat sinabi mo, hindi mo kami pababayaan. Sinabi mo rin yan, Panginoon, na kailanman kayo ang aming muog ang pinagkakatiwalaan sa mga sandaling ito na punong-puno ng pighati, punong-puno ng kapaguran ng mga isip ng mga tao, Diyos. Subalit kaming iyong mga anak na naririto sa gabing ito, Panginoon. Alam namin, ramdam namin na patuloy mo kaming niyayakap, O Diyos. Patuloy mo kaming pinapasan sa mga sandaling ito. Ano man meron kaming tinataglay na daladalahin, batid mo, Panginoon. At hindi po kaila sa iyo ang mga bagay na yan. Walang pinipili ang sakit na ito, subalit ikaw lamang ang Diyos na may magagawa at walang magagawa ang sino man. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Sa iyong walang hanggang kahabagan mo sa amin, O Diyos. Sapagkat sinabi mo pa sa amin, kayo'y mananatili sa akin at kayo'y aking kakandungin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Let your glory pour upon us, O God, and rest in this place. Thank you, Lord, for all the blessings. Small man o mabigat man o malaki man, Lord, patuloy mo pa rin kaming pinagpala. Maging ang aming kalakasan at hininga sa gabing ito. Taglay pa rin namin, Panginoon, sapagkat ang kabutihan mo ay nanatiling wagas. Ikaw ang pupurihin at nanakilain magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, sa gabing ito, ang lahat ng may hininga, magsabi ng Amen. Amen. Lahat ng sabik sa presensya ng Panginoon, magsabi ng Amen. Alam ko po, excited po kayo dahil nandito lang si God sa atin. Malakas tayo na pumunta kayo dito, ibig sabihin, wala kayong sakit, di kayo tinamaan ng sakit. Amen? Okay. Purihin po natin siya. Muling maranasan.
nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga sa galak Tumatawa, nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Palakpakan natin ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, hindi po ba? Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Purihin natin ang ating Panginoon. Tayo magpasalamat sa Kanya. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin
maraming salamat po, Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na naan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Tuluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'kin noon hanggang
Lord. Napakadakila ng Diyos. Pwede na pong umupo. Salamat, Panginoon. Thank you, music team. Welcome back, Sister Rose Liwanag Musne. Okay? Of course, yung gwapo nating, piano ba yan? Organ ba yan? Okay. Noel Mosne, okay, Brother Tuti Elias, and of course, isa pang gwapo, si Iam Basig. Okay, Isaiah yan. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Welcome to Blessed Assurance Church. How? I would like to welcome another Dabarkats, dumagdag po sa tropa ni Sister Bianca. Let's welcome Sister Delia Buhatan. Tayo ka, kapatid. Okay. Okay. Welcome back again for the second time around, Sister Lay David. Okay, Sister Melia, welcome back again. Okay. Welcome everyone. Okay. Napakabuti ng Diyos sa kabila ng lahat. Narito pa rin tayo, okay? Pastor Marlon, meron pa ba tayong i-wave? Hello! Hello! Welcome, Sister Gina Garcia. Welcome to Blessed How! Okay? Meron pa ba tayo dyan? Social distancing lang tayo. Kunwari, Bulaga tayo ngayon. Okay. Now, okay, it's time for... welcome ko na mga bisita. Oras po ng ating testimonial sa gabing ito. Pwedeng 2, pwedeng 3 tao. Of course, I would like to welcome Sister Aida Aquino. Followed by Sister Elizabeth. Ang isi-share ko po ngayon ay ang nakalipas na pandemya mula nung March 15, isi-share ko po ang ginawa ng Panginoon sa amin. Sa amin pong pamilya, may 2 po kaming anak na nasa ibang bansa. Siyempre po, nag-aalala ako, malayo sila sa amin. Kung paano ang mangyayari sa kanila at dito sa amin, hindi po kami nagkikita. Nag-uusap lang. Kaya ako po nalampasan ng pandemyang ito, pero po nakaka-nervous talaga ang COVID-19. Palagi po akong nagpe-pray yung Psalm 91. Doon ko po talaga pinokus yung aking prayer para sa kaligtasan ng aming pamilya. Kasi po, nung una, nag-iisip ako na napakahirap talaga ng nangyayaring ito sa buong mundo. Sa buong mundo na po kasi itong COVID-19. Kaya ang sabi ko, ipapaubaya ko talaga lahat ito sa ating Panginoon. Dahil alam ko, hindi niya tayo pababayaan, sabi ko. Doon ko talaga pinokus ang pagpipray ko. Kaya nalampasan ko hanggang ngayon, hindi ako nakaramdam ng takot, ng nervyos, dahil talagang si God, doon ko sa Kanya pinaubaya lahat-lahat. Ang sabi ko, kayo na pong bahala sa aming buong pamilya at ang buong mundo po ay inyong gamutin. Dahil kayo lang po ang Panginoon na maaring lumunas nitong COVID-19 na ito. Kaya po, ang pasasalamat ko sa Panginoon ay napakalaki po ng ginawa niya sa amin. Maraming salamat sa inyo, Lord God. Amen. Amen. Praise the Lord. Talagang excited akong mag-testimony dahil kinikilig ako sa Panginoon. Sa pagmamahal ko sa Kanya. Opo, totoo po yan. So, di po ba nag-lockdown po nung March 12? Di po ba? Nag-umpisang nag-lockdown nung March 12. So, katagalan po, habang tumatagal na wala pong church, una pong nangyari ay parang nag-aalala na po ako na sabi ko, naku, paano kung makarating dito sa Ifugao? Meron sa Ifugao po, pero malayo po sa amin, sa baryo po namin. One time po na nag-devotion po ako, hindi pa po ako nag-start, nag-speak yung Holy Spirit na ang sabi niya, unang ipag-pray mo na magkaroon ng peace of mind yung mga tao dahil karamihan ay nag-aalala na sila na mabigyan sila ng peace of mind at
magkaroon sila ng anong tawag dito? Yung tiwala sa akin, sabi niya. So, una sa lahat, yun po ang pinag-pray ko. Yun ang una pong pinag-pray ko nung nag-devotion po ako. So, habang tumatagal po, pagkatapos po nito, habang tumatagal, mula nung March, April, last week of April, May. Third week of May, nag-umpisa po naramdaman ko na parang ang pakiramdam ko, yung feeling ko para po kung isang bata na napalayo sa magulang, na namimiss ko po sila, na para pong ang tagal kong napalayo sa kanila na sabi ko, sana, parang sa feeling ko, ay sana uuwi na yung magulang ko dito, sana makita ko yung mga magulang ko para maramdaman ko yung yakap, para maramdaman ko yung halik nila, at maramdaman ko yung comfort nila. Tapos on that time, parang stress ako. Maraming problema, sumabay ang problema. E di, sabi ko, Lord, kailan kita ulit makasama? Di pinagpe-pray ko, sabi ko, Lord, almost 2 weeks na iniiyak ko. Tuwing gabi, umiiyak ko, Lord. Gusto kitang makasama, gusto kong mag-worship sa'yo. Kasi doon sa bahay, pwede ka naman mag-worship sa bahay kaso maraming istorbo. So, kung minsan, kahit nagpe-pray ka, merong tumatawag, Lola. Tapos may tumatawag, Tita. Tapos may tumatawag, Mama. O, so, walang concentration. So, ang ginawa ko, on that time, lagi akong umiiyak na sabi ko, Lord, gusto kong mag-worship sa'yo talaga na parang yung nasa pinaka-climax talaga na pag-worship sa Panginoon. Na feel ko na parang kasama ko talaga siya. Kasi one time, meron talaga yung one time na feel ko na parang kaharap ko na siya na nag-uusap kami. Parang gusto kong humawak sa kanya pero napasubsub ako. Totoo po yun, napasubsob ako kasi parang feeling ko sa isip ko, parang nakikita ko siya na kasama ko siya. So, ganun ang nangyayari. Umiiyak ako lagi sa kanya. So, sabi ko, Lord, kailan ba mabuksan yung church namin para makapag-church man lang kami? So, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, patayin mo na yung COVID para wala nang palipat-lipat para po makapag-church po kami. Yun lang po ang pinagpe-pray ko. Tapos, nag-speak yung Holy Spirit, sabi niya sa akin, sige, dadalhin kita kung saan mo gusto. Kasi talagang gusto ko nang pumunta sa church. Gusto ko nang makasama yung pastor namin, yung mga kasama namin doon na mag-worship sa Panginoon para i-express ko yung love ko sa Panginoon dahil pag nag-worship ako talagang todo na inaya. Ay, naku. Kinikilig talaga ako. Ayun, nung nagturo ng Wednesday si Pastor Marlo, buti na lang kamo natakpan yung bibig ko kasi talagang ngiti ako ng ngiti kasi tumpak talaga yung mga sinasabi niyang tumatama sa akin. So dahil naranasan ko yung tinuturo niya. So nung na yon, sabi ko, Lord, sana sa next Sunday, kasi palapit ng Sunday na yon, sana sa susunod na Sunday, magkakaroon na kami ng church. E di nangyari nga po, di ba nung halimbawa mga Friday, tapos Sunday, wala muna. Sumunod ng Sunday, praise the Lord, yung pastor namin po, nag-abiso na, magbukas na tayo ng church. So, nung nag-church na po kami, ay nako, talagang parang namit ko na yung parents ko, na feel ko na inakap ko siya, na feel ko na rin yung parang inakap niya ako, ay nako talaga. Sa pamagitan po ng pag-worship ko, sa pagkanta at saka sa pag-prayer, lahat na po ng binuhos ko na po ng Sunday na yon. Pero dahil nung minsan, dahil hindi ako makapag-worship, sabi ko, Lord, paano kita ma-meet? Di, ang ginawa ko, Lord, dalhin mo nga ako kung saan ako pwedeng makipag-meet sa'yo. Naisip ko sa bundok namin, kung saan nagtatanim ng tatay ko na merong kubo. Kasi doon ako pumunta, di at least nahimasmasan yung parang hindi ako masyadong parang hindi ako masyadong excited. So, praise the Lord, nung oras na yun na nangyari, ay na-meet ko yung gusto ko na mayakap ang Panginoon sa pamagitan ng pag-worship. Praise the Lord. So, pero meron pa isa. Meron pang isa. Meron pong nangyari kagabi. Yung apo ko po, hindi po namin maintindihan yung pakiramdam na nung hapon po ng 5:00, umuwi po siya, sabi niya, Lola, masakit yung laman ng dito ko at saka dito sa paa.
E di nagpahilot sa nagpahilot. Ilang oras ko sa hinihilot, hindi man po gumagaling. Sabi ko, kung lamig ito, pag hinilot mo, magaling na. Hilot ako ng hilot. Kung minsan, mapapagalit na ako sa kanya kasi umiiyak pa rin, hindi mapakali. Pagdating ng nanay niya, anong oras na, alas 10 na hanggang alas 11, hanggang 11:30, nagpapahilot pa rin. Nag-isip ako, sabi ko, bakit kaya ganito? Kung lamig to, wala na, naalis na to. Di humiga ako, tinitignan ko yung apo ko. Hindi talaga mapakali na iyak ng iyak, tapos akala mo may trangkaso, pero wala naman siyang lagnat. Lagi niyang pinapahilot yung laman niya ditong dalawang kamay niya. So, napaisip ako, sabi ko, hindi yata ito normal na sakit eh. Di, napalid ako sa prayer, pinag-pray ko po siya. Habang pinapray ko po siya, na-vision ko po na, nakita ko siya na parang gumaganon siya sa ilalim ng puno. Tapos nakita ko na may tumapik sa balikat niyang dalawa na parang pinagbabawal siya. Tapos, ang ginawa ko, pinag-pray ko siya pero hindi po prayer nga merong word. Speak in tongue po yung nangyari na, speak in tongue po yung pinag-pray ko siya. So, after that po na pinag-pray ko po siya, maya, instant healing po talaga na naglalaro na po siya, madaldal na siya, hanggang po umabot kami ng alauna, 1:30 na po kami nakatulog dahil nakita na po namin na okay na po siya, hindi na nagpapamasay, parang normal na po. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil on that time po ay hinipo po niya yung apo ko, nandoon yung power po na pinagaling niya po yung anak ko. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po. Thank you. Now, for the Word of God. Handa ang tenga, ang mga puso natin. Dahil ito'y pagkain ng ating kaluluwa, hindi natin pwedeng baliwalain. At ito yung pinakamalaga sa lahat. Maraming mahalaga sa salita ng Diyos. Okay, let's welcome once again, okay, our beloved pastor in Christ, okay, Pastor Elmer Aquino, followed by our beloved Pastor Marlo Moldong for his benediction. Hello. Hello. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Talagang napakadakila ng ating Panginoon. Ako po ay natutuwa kahit na tignan nyo ang ating, meron tayong social distancing. Pero lalo tayong dumami ngayon kesa dun sa nakaraan. Kaya po ganyan kasabik ang ating mga kapatid para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin muna. Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Tunay po na kayo ay napakadakila. Kayo po ang aming sinasamba, kayo po ang aming tinataas, kayo po ang aming pinupuri. Kaya po, Lord, ang presensya nyo ay nandito ngayon sa amin, kapulungan ngayon sa oras na to, Lord. Kayo po ang mauna sa amin. Bigyan nyo po kami ng sapat na katalinuhan, kaunawaan, at nang sa gayon, ang iyong mga salita ay matanim sa aming puso't isip at ito ay maging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay dinadalain ko sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. So, sa gabing ito po, ang ating tatalakayin ay ang being courageous, pagiging matapang. Ang layunin po natin, kaya ito ang ating tatalakayin, lalo na sa dinaranas nating pandemya ngayon. Kailangan po tayo ay palaging
matapang, palaging matatag, being courageous, pagiging matapang. So, ang main na layunin po natin, kaya po natin tatalakayin ito, ay para tayo ay maging matatag sa lahat ng pagkakataon at sa anumang unos ang dumating sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya. Wag na wag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya. So, narito po ang pangunahing verses natin. Sa unang Korinto, sa unang Korinto 16:13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Sa 1:14-27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yan po ang pangunahing talata na ating tatalakayin. Pero bago po tayo pumunta sa ating main verses, magbalik tanaw muna po tayo sa mga pangyayari nung nakaraan. Kung paano po naging matatag ang ating mga ninuno, lalo na nung kapanahunan ni Moises. Ayon po dito sa Deuteronomio 31:6-8. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang manguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Sa 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kaniya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni pang-inaan ng loob. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon Diyos nung panahong yon na inutusan niya si Josue na siyang manguna para sakupin ang lupang ipinangako. Kasi po, nung mga panahon na yon, si Moises is malapit ng mamatay. Kaya, ang pagiging pinuno niya ay ipinasa kay Josue para siya ang manguna na sakupin ang lupang pinangako ng ating Panginoon Diyos sa kanila, sa kanyang bayan. At ano pong habilin ni Josue, ni Moises at ng Diyos kay Josue? Hindi ba ang sabi niya, lakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Totoo po yun. Lalo na, pwede natin sabihin sa dinadanas natin sa panahon na to. Although, tayong mga Kristiyano, hindi po tayo natatakot dyan. Kumbaga sa tayo po ay nagkakalinga sa ating sarili. Pero hindi po natin kinatatakutan ang pandemyang yan dahil meron tayong Kristo sa ating buhay. Yan po ang malimit sabihin ng ating Panginoon dito sa mga talatang nabasa na ikaw ay magpakatatag at hindi kita pababayaan. So, manatili po tayong magpakatatag at
ang ating pananampalataya, lubos-lubos po natin. Huwag po tayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag po natin isipin na hindi natin malalampasan ang pandemyang ito. Although kung minsan, dahil ayoko na rin sanang banggitin itong pandemya na to, kasi kung palagi mong binabanggit, hindi pa kagad mawawala yan. Pero kung alisin na po natin sa ating isipan, sabihin natin, wala na yan, gumaling na, wala nang pandemyang yan, hindi totoo yan, yan po ang mangyayari. Kung ano yung iniisip natin, yun ang mangyayari. Kaya po, magpakatatag tayo, huwag po tayong panghinaan ng loob. Gaya po ng sinabi sa talata, sa Deuteronomio 6-8. So dito naman po ang abilin din ng ating Panginoon kay Josue. Dito sa Josue 1:9. Binalat, ang sabi niya dito, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Napakagandang pakinggan. Kasama natin, hindi lang si Joshua nung panahon na maging tayo po sa panahon natin ngayon, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo niya iniiwan. Kung minsan tayo lang po ang nangiiwan sa Kanya, pero kahit anong mangyari ang ating Panginoon Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Ganun po kadakila ang ating Panginoon Diyos. Anuman dinaranas natin, anuman kasakitan ang dinaranas natin, pero tayo po ay manalig sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya, at ang lahat ng yan ay magiging maayos. Maginhawa ka, hindi mo na iisipin, magiging payapa ang iyong pag-iisip. Hindi ka na balisa kung ano-ano ang iniisip mo na baka ganito, mangyari sa akin to. Hindi po. Kumuha tayo ng kalakasan sa ating Panginoon Diyos. Tanging siya lamang ang makakapagsalba sa atin, wala nang iba. Huwag po tayong umasa sa mga sabi-sabi ng iba. Ang talagang i-focus natin ay sa ating Panginoon Diyos. Yun po ang dapat natin gawin. Dito naman po sa awit 27:1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Natural po yun. Dahil tayo ay nananalig sa ating Panginoon Diyos, wala tayong kinatatakutan. Siya po ang bahalang gumabay sa atin. Lahat po ng problema natin, siya po ang lulutas. Basta magtiwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Yan po ang pagiging matatag. Huwag kang panginahan ng loob ni katiting. Dahil kung kailan ka mahina, kung kailan ka maraming iniisip sa iyong isipan, doon po papasok ang kalaban hanggang sa ilugmok ka niya. Pero dahil meron tayong Diyos na sinasantungan, pumasok man yung kabalisan sa ating isip, pero pagka tayo ay nagtiwala sa ating Diyos, mawawala ang lahat yan. Siya po ang maghihilom sa anumang sugat, ang ating Panginoon Diyos. Gaya po dito sa Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Yan ang nga pong malimit ko ding sabihin.
Huwag mong sabihin na ikaw ay marunong. Huwag mong sabihin na ikaw ay alam mo ng lahat. Kasi kung wala ang ating Panginoon, wala rin tayo. Ganun po. Huwag kang magmalaki kahit kailan sa ating Panginoon. Tanging siya lamang ang ating papurihan. Huwag mong sabihin, kaya nagawa ko to dahil sa aking katalinuhan. Hindi po ganon. Laging ang Diyos ang ating papurihan. Laging ang Diyos ang ating kaantabay sa lahat ng ating gagawin. Pagkayan po ang itinanim natin sa ating puso, wala po tayong kahirap-hirap sa anumang bagay. Dahil meron tayong Diyos na sinasandalan. O, dito po sa 6, sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalanin upang ikay patnubayan sa iyong tataakin. Kagaya na po nung nasabi ko, lahat ng bagay iasa natin sa ating Panginoon Diyos. At tayo ay pagpapalain. O, dito po sa Korinto, yung verses natin, maging handa kayo at magpakatatag. Sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Hindi nyo ba napapansin kung minsan, although ikaw ay isang mananampalataya, pero kung minsan dumarating din ang pagkakataon na nababalisa ka. Kumbaga sa ano ang iniisip mo. Hindi ka mapakali. Pero pagka ang lahat ng ito ay pinaubaya mo sa ating Panginoon Diyos, walang kahirap-hirap na ikaw ay kanyang papatnubayan, na ikaw ay kanyang gagabayan. Kaya po, palagi ko rin sinasabi sa mga kapatid na Kristiyano sa church o kahit man hindi ka church, sa mga taong nakakasalamuha ko, sabi ko sa kanila, huwag kayong panghinaan ng loob. Basta ang Diyos natin ang bahala sa atin. Manampalataya ka lang. Maging matapang, maging matatag. Yan po ang malimit kong sinasabi sa kanila. Kahit po sa mga nagdaan Bible study namin dito, ng mga kapatid, yan po ang palaging sinasabi ko sa kanila na sila ay magpakatatag at huwag kalilimutan magdasal ng walang patid. Yan po ang isang susi. Magdasal ng walang patid sa ating Panginoon Diyos. At ikaw ay papatnubayan niya. Hindi mo lang nakikita sa ngayon, pero darating ang araw ng lahat ng mga dinaranas natin ngayon ay maiibsan ng kaligayaan. Yan po ang panghawakan natin. O, kagaya po dito sa Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Ang may sabi po nito ay si Pablo. Sinasabi po niya kay Timoteo. Yung mga paalala niya sa kanya, yung kung anong gagawin niya, at kanino niya pinabahala, hindi naman sinabi ni Pablo na sasabihin ko sa iyo kung anong mangyayari, kung anong magiging kahulugan nito. O anong sabi ni Pablo? Ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo. Kaya palagi tayong manalig sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang palagi natin isa puso, isa isip at isa buhay. Lalo na sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na sa ginagalawan natin sa kasulukuyan. Huwag po tayong masyadong mag-alala. Hindi ko po sinasabi na hindi kayo nag-aalala.
tayo ay tao na kuminsan dumaranas tayo ng, ibig ko sabihin, nagiging marupok tayo paminsan-minsan. Pero sa pagiging matatag natin, sa pagiging mananampalataya natin sa ating Panginoon Yesus, at inaalala natin kung ano ang ginawa sa atin ng ating Panginoon Yesus, kung paano tayo niya iniligtas sa ating mga kasalanan, na nagsakripisyo siya doon sa pagkapako sa krus, yan po ang isipin natin. Tinubos po niya tayong lahat. Panghawakan po natin yan, mga kapatid. Tayo ay kanyang iniligtas. Kung hindi sa pamamagitan niya, hindi tayo maliligtas sa kasalanan. Kaya yan po ang dapat natin pagiging isipin sa ating sarili, ang ating pananampalataya. Sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Yesus. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito naman po sa Pilipos 8:28. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Sa palagay nyo, sa kasulukuyan, sa ating panahon ngayon, lalo na itong mga dinaranas natin ngayon, sino po ba ang kaaway natin? Ang sinasabing kaaway natin ngayon is yung COVID-19. Hindi natin nakikita, pero lumalabas na siya ang kaaway natin. Kaya po, pinapaalala ko ulit na tayo ay magpakatatag hanggang wakas. Yan po ang susi dyan, ang pagiging matapang. Kailangan maging matapang tayong lagi. Kuminsan po, meron mga instances na ang pagiging matapang mo, kuminsan ay hindi nagiging pakipakinabang. Pero kung ang pagiging katapangan mo ay para sa ating Diyos, yan po ay pakinabang ang mangyayari sa atin. Meron mga ibang ang lakas-lakas ng loob nila, ang tapang-tapang nila, pero wala naman sa kanila ang ating Panginoon Diyos. Hindi naman sila sumasandal sa Kanya. O, anong mangyayari? Dahil doon sa katapangan nilang yon, sila ay bumabaksak. Kaya po, ang lahat ng pagiging matapang kailangan kasama natin ang ating Diyos. Yan po. O, dito naman po sa Mateo 10:28 hanggang 31. Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayaang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So, kaya nga po, kung ang sinasabi ng, lalo na sa panahon ngayon na tayo ay dumaranas ng epidemya, huwag po nating katakutan yon dahil ang papatay lang niya po sa atin ay ang ating katawan lupa. Pero tayong mga Kristiyano, tayo ay mabubuhay sa Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, huwag nating katakutan. Kasi lahat naman tayo ay mapupunta doon, mamamatay. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, meron po tayong inaasahan na buhay na walang hanggan, na hindi mawawala sa atin, na hindi kayang patayin ng kalaban. Yan po ang maganda doon. Pagka ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang mananampalataya. O, dito po sa 29, hindi ba't
pinagbibili sa alaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. So, sa 30, at kayo, maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya, sa 31, kaya huwag kayong matakot. Igit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Kung yun mga ibon, pinapakain niya. Kung yung mga halaman, lumalago, yung mga bulaklak sa parang, umuusbong, tayo pa kaya na kanyang mga anak ang hindi niya kakalingain? Tayo ay mas mahalaga sa mga bagay na yon. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Ganyan po kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Ni isa man sa atin, ayaw niyang may mapahamak. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon Diyos. Gaya naman po dito sa 1, isa sa ating main verses, 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sino pong may sabi nito? Si Jesus. Nung naghahabilin na siya sa kanyang mga apostoles. Huwag kayong, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So ano po yung kapayapaan ng ating Panginoong Yesus? Na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tulad ng buhay dito sa mundo na magulo. Hindi mo alam kung anong sarit-saring pagsubok ang iyong mararanasan. Kahit wala pa itong epidemya na to, pero bilang nabubuhay dito sa sanlibutan, napakaraming pagsubok, kung minsan nawawala ka na ng peace of mind. So, hindi po ganon ang ating Panginoon Yesus, hindi po ganon ang kanyang ibinibigay. Kaya, magtiwala tayo sa Kanya para makamtan natin ang tunay na kapayapaan sa ating puso at lalo na ang ating inaasahan pagdating natin sa kabilang buhay. Ang buhay na walang hanggan, payapa nga maninirahan doon, wala ka nang iniintindi, puro pagpupuri na lang sa ating Panginoon Diyos, wala kang inaalala, ni magtatrabaho, hindi ka na magtatrabaho dahil nasa buhay kang walang hanggan, kasama mo ang ating Panginoong Yesus, na yan talaga ang gusto ng ating Diyos, na sila ay makasama natin sa buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, buksan nyo ang inyong puso. Lubos-lubusan nyo na po ang pananampalataya sa ating Panginoon Yesus. Hindi lamang po yung pananampalatayang pagkukunwari, kung hindi, taos sa ating puso. Kasi po, kung minsan, marami akong nakikita. Kahit sabihin natin sila ay mga Kristiyano na, pero hindi pa po sila ganun kalalim sa pagiging Kristiyano. Marami pa silang inaalala sa kanilang buhay. Hindi pa nila talagang nararanasan yung ibinigay na biyaya sa atin ng Panginoon Diyos. Number 1, ang peace of mind. Pagka ikaw ay meron kapayapaan sa iyong isip, hindi ka mababalisa. Kahit anuman ang dumating, ibabaliwala mo lang. Isasantabi mo lang yan. At ikaw ay mananalig sa ating Panginoon Diyos. So, ganun po kaalaga ang ating
pananampalataya ang ibinibigay na kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat lang po tayo na magiging matatag. Kailangan po ang pagiging matatag. Huwag kang patutokso sa maliliit na bagay na inaalok ng mundong ito. Ang pagtibayin po natin ang ating pananampalataya hanggang wakas. Yan po ang isa puso't natin, isa isip. Dito po sa awit, 23:1 hanggang 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa taimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ito po, tignan niyo po itong sa 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yan po ang isa sa mga dapat nating panghawakan, na dapat tayong manalig sa ating Panginoon Diyos, dapat po tayong magpakatatag sa Kanya. Huwag po tayong bibitaw dahil siya po ang kakalinga sa atin. Siya po ang gagabay sa atin. Kahit saan man tayo pumunta, kahit maglakbay man tayo, kahit man makaranas tayo ng mga kapigatian, pero siya pa rin ang hahakay sa atin. Siya pa rin ang mag-guide sa atin tungo sa mahaliwalas na pamumuhay. Sa 6, kabuti at pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko abang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh maninirahan. Sino po bang may ayaw manirahan sa bahay ni Yahweh? Ni isa, wala. Lahat po tayo bilang isang Kristiyano, gusto po natin manirahan tayo sa bahay ni Yahweh. Alin po ang bahay ni Yahweh? Ayan, yung nasa langit. Yung po ang inaasahan natin bilang isang mananampalataya. Kailangan po lubos-lubusin na natin ang ating pananampalataya. Huwag po yung pagkukunwari lang. Huwag po yung kasi maraming mga mananampalataya na nagsisimba, dumadalo sa mga pagtitipon, pero hanggang dun lang. Kumbaga ano ang tawag doon? Simba uwi. Zimbabwe. Sisimba sila, tapos uuwi. Samba uwi ang tawag doon. Kung yung ibang parang yung bansang, di ba? Meron bansang Zimbabwe. Kaya simba uwi. Pero ako'y nananalangin para sa kanila na pagdating ng tamang oras, talagang sila ay mananampalataya, sila ay lubos-lubos na sasamba sa ating Panginoon Diyos. Kasi po, paano mo maipapakita na ikaw ay matatag na sa iyong pananampalataya kung nandiyan ka lang, hindi ka nakikihalubilo sa iyong mga kapatid. Hindi mo man lang mai-share ang salita ng ating Panginoon. So, kaya po, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, kailangan po gawin natin po yun na yung narinig natin, hanggat mahari, ipayag din natin sa mga iba, lalo na po sa mga hindi pa nananampalataya. Doon po tumatatag ang ating pananampalataya. Pagka sinabi mong pinahayag mo ang salita ng Diyos sa iba, pagka nakinig sila ng minsan,
minsan hindi pa tumitungo sa kanilang puso. Pero pagka talagang naririnig nila, kinukulit mo sila hanggang sa maitanim na sa kanilang puso at maging libangan na nila ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Na magiging kapaki-pakinabang naman sa kanila. Yan po ang magandang gawin natin bilang tunay na Kristiyano, bilang tunay na mananampalataya, bilang tunay na matatag na sa ating pananampalataya. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Huwag po natin kingkimin sa sarili lang natin. Yan po ang utos ng ating Panginoon, na ibahagi mo ang aking salita para maraming maligtas. Hindi lamang iisa ang maligtas, kung hindi yung marami ang maliligtas. Kasi gusto po, hanggat maaari, gusto po ng ating Panginoon Diyos na lahat tayo, na lahat ng tao ay maligtas. Hindi lamang po pinili na maliligtas. Hindi. Lahat po. Pero kung minsan, dumarating ang pagkakataon na mismo ang tao ayaw niya ng kaligtasan. Ang gusto niya ay ang pamumuhay dito sa mundong ito. Hindi niya iniisip yung mga bagay-bagay para sa espiritu, yung pamumuhay sa espiritu. Ang talagang pinagsisikapan niya ay mabuhay dito sa mundong ito na puno ng hindi mahaliwalas, puno ng kabiguan, puno ng kasamaan, puno ng kasalanan. Pero pagka inisip natin ang ating pamumuhay sa espiritu, andyan po matatanim sa ating puso ang lubos-lubos na kapayapaan. Tatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dito naman po sa Efeso Gs. Dito po ako magtatapos, dito sa Efeso Gs. Says Gs, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So, ano po ang dapat nating gawin? Magpakatibay tayo bilang isang mananampalataya. Wala pong Kristiyanong nanlulumo. Lahat ng Kristiyano ay matapang, kayang arapin ang anuman sakuna, ang anumang sigalot sa kanilang buhay. Hindi sila natatakot sapagkat andi dyan. Meron tayong Diyos na nakakalinga sa atin at sumasampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Na siyang pinakadakila, lahat ng sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Kaya po, nararapat bilang pagwawakas, bilang magpakatapang, magpakatatag para hindi po tayo madaya ng ating kalaban. Importante po yun na hindi tayo madaya kasi kung nanlulumo-lumo ka, inuulit ko, dyan papasok ang kalaban. Diyan siya aatake sa iyo kung kailan ka mahina. Pero kung malakas, matatag ka, hindi ka kayang gibain ng kalaban. So, purihin po natin ang ating Panginoon. So, binibigay ko po ang benediction kay Pastor Marlo. Praise God. Palapakan po natin, Pastor Elmer. Thank you po. At kami po ay na-encourage. Pastor, alam niyo si Pastor Elmer, o tinatawag ko pong Pastor Boy Aquino, kung makikita po ninyo ang Facebook, kung kayo ay kasama dun sa group,
every day, there is a verse. Amen? 3 verses. Minsan nga, more than 3, even Brother Noel Musni, no? Every day there is a verse, an encouraging words. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, no? Sa tingin niyo kay Pastor Elmer, bakit siya matapang? Bakit siya courageous? Sa tingin po ninyo. Dahil, amen, kung walang salita ng Diyos sa ating buhay, wala pong lalabas sa ating mga labi ng pananampalataya. Amen po ba? Kasi sa kasaganaan ng ating puso, ang ating labi ay laging nagsasalita. Amen po ba? Kung kaya't ang tao, kung bakit kung minsan ay takot, kung minsan ay maraming alalahanin, alam ba ninyo kung bakit? Kasi ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa mga bagay na natural o nakikita sa mundong ito. Amen po ba? Kung kaya't madalas siyang sumang-ayon, madalas siyang matakot, at kung anuman ang dumarating na problemang dulubyo o pandemyang katulad po nito, amen, madalas ang lumalabas sa kanyang labi ay ang kawalan ng pananampalataya. Dahil ang kanyang kaisipan ay nakatuon lamang sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Amen po ba? Subalit, ang isang anak ng Diyos, lahat po ng anak ng Diyos magsabing amen? Ang anak ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ni Pastor Boy kanina, medyo tinamaan din tayo eh. Amen? Tinamaan ba kayo nung sabihin niyang, wag na tayo magkunwari, ang sabi niya. Amen? Wag na tayong sambawi. Sambawi. Sa totoo lamang po, no, kanina naisip ko yun, no, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Amen po ba? Dapat mabago talaga tayo eh. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, there must be a changes. Amen po ba? A repentance, yun yung tinatawag nating a change of mind. Amen po ba? Kaya nga, kung ikaw ay seryoso sa iyong pananampalataya, hindi ka talaga sasang-ayon sa anumang nakikita mong sitwasyon, pangyayari o problemang iyong kinakaharap. Amen po ba? Ikaw ay mananatiling matatag, matapang, nahaharapin ang anumang hamon sa buhay. Why? It is because you know there is a promise. May pangako ang Diyos sa atin. Amen po ba? Alam ba ninyo ito mabuti sa ating kapanahunan ngayon? Nung pong una, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit ngayon, sa ating kapanahunan, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ito ang kanyang salita. Imagine that, brother and sister. At ang salitang ito ay nagkatawang tao. Namuhay para sa atin. Namatay sa krus para sa ating kasalanan. Hindi siya nanatiling namatay. Siya'y muling nabuhay. Sabi po ng Bible, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Alam po ba ninyo, ang buhay na ito ay nagpasimula nung tanggapin mo si Jesucristo. Hindi sa langit na pupuntahan, kundi ngayon pa lang, ikaw ay may buhay na ganap at pasiya-siya. Kung inyong titignang mabuti ang salitang pananampalataya, mga kapatid, no? Let me show you a word, Sister Jean. Kung meron tayong scripture sa Bible, meron pong pangako ang Diyos. Philippians 4:6 and 7. Minsan, tayo mga tao, tayo mga nilalang, o tayong kahit mga anak ng Diyos, kung minsan, amen? Tayo ay laging umaasa sa mga bagay-bagay na ating nakikita o anumang sitwasyon o ating nakakamtan sa buhay na ito. Sa panahon ng pandemya, marami pong umasa sa ayuda, hindi po ba? Maraming umasa sa tulong, di po ba? Subalit,
Wala namang problema dun sa tulong at ayuda. Subalit alam po ba ninyo, ang taong matapang, ang taong may pananampalataya, ganito po ang kanyang winiwika. Sabi po ng Bible, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Kaya tinuturuan po tayo ni Pastor Boy na manalangin. Amen po ba? Nang may pasasalamat sa anumang pagkakataon. Ang sabi po niya, pray without ceasing. In everything, give thanks. Amen po ba? And then ang sabi po niya, let your request be made known unto God. Ano ba ang request ninyo? Ano ba ang kahilingan ninyo? Ano ba ang gusto ninyo? Ano ba ang panalangin ninyo? Kayo ba ay tumatawag sa ating Diyos? And then ang sabi po niya, and the peace of God which passes all understanding. Sabihin po natin, all understanding shall keep your hearts and mind to Jesus Christ. You know why? Ang kapayapaan na taglay mo, kapatid, kung iyo lamang siseryosain ang pagkilala at pangunawa, kung ikaw lamang ay maliliwanagan. Sabi po ng Bible, that peace that you have, that pass with all understanding. Kahit sa anumang problema na kinakaharap mo, there is always an answer from God. Amen po ba? Bakit? Kasi alam mo ang pananampalatayang ito. Alam mo ang pangako ng Diyos. Alam mo ang kanyang salita. Kaya may kapayapaan ka. At namumutawi sa labi mo, kagaya ng sinabi ni Pastor Boy kanina, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. The Lord is my shepherd. And sabi po niya, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me in the quiet stream. In His righteousness. Then sabi ni Pastor Boy kanina, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Thy rod and thy staff, they comfort me. May pangako po ang Diyos, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kapatid, kung talagang mananalig ka sa Diyos, that peace with all understanding, there is an answer. Amen po ba? Sa lahat ng iyong pangangailangan, there is an answer. Sabi po niya sa Romans 8:32, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, gaano pa kaya ang inyong pangangailangan? Amen po ba? So siguro ang maganda, huwag na tayong magkunwari. Seryosohin po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagiging Kristiyano, ang pagsamba, ang pananamik, kagaya po ng narinig natin, pananamik sa presensya o sa ganitong tahanan, sa ganitong pagtitipon, dahil doon tayo'y pinagtitibay, pinapalakas. Amen po ba? Dahil pinapaalala sa atin kung anong ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya masasabi mo, napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin. Tapat talaga ang Panginoon. You know, I am blessed a while ago sa ating worship. Can we ask again the worship team to sing this song, Katapatan Mo, O Diyos, ano? And I'm so blessed. Amen po ba? And tonight, amen po ba? I'd like you to worship God, no? Yung buong puso po. Amen. At ayaan po natin lahat ng pangangailangan natin. Amen. Hayaan natin ipagkatiwala sa Kanya. And let us acknowledge the Lord that He will guide you and direct you into all your paths. Amen po ba? So we all rise and sing this song. And let us worship God with all your heart. Amen. And feel the presence of God. Sing from the heart. And then allow Him to fill your hearts that pass with all understanding, and that is the
Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Let us worship God. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord. We bless your name, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Thank you. Sa iyo ang aming pagsamba. Sa iyo ang aming papuri, O Diyos. For you alone is worthy of our praise, Father God. And you inhabit the praise of your people, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. Salamat sa mensahe na aming narinig. Lord, lahat po kami ay tinamaan. Lahat po kami ay nais magbago. Lahat po kami, Panginoon, ay nais tumugon sa isang pagsunod ng pananampalataya. Lahat po kami, Panginoon, ay nagnanais na maging totoo sa aming pagsunod, sa aming pananampalataya, sa aming, Lord, pagiging Kristiyano. At huwag nawa kaming magkunwari, Panginoon, na nandito kami sa tahanan mo, nandun kami at nakikisama, subalit walang nangyayaring pagbabago sa aming kaisipan. At walang nangyayaring pagbabago sa aming pamumuhay. Walang nakikitang bagong buhay na taglay namin kay Kristo. Bagamat kami binago mo na, kami taglay na namin ang buhay na walang hanggan. Kami ay ligtas na, subalit hindi namin naipapahayag ang aming pananampalataya. But tonight, Lord, we come to you and we repent, O God. Ano man ang aming mga pagkukunwari, Panginoon, we are sorry for that, Father God. And thank you, Lord, for your word that we are forgiven. And we are sorry, Father God, dahil kilala mo kami at kami, Panginoon, ay nagnanais na maging totoo sa inyo. For you are a God, Panginoon, na totoo sa amin. And tonight, Lord God, as we leave this house, Father God, hayaan mo na mga salita na aming marinig ay aming bulay-bulay at aming Lord, iponder at ito'y magdulot nawa ng isang pagsunod, Panginoon, upang mabuhay sa bagong buhay na taglay namin dahil kay Kristo. Kung sino man ang nandito, Panginoon, for the very first time, Panginoon, siya po ay tinamaan ng mensahe, tinamaan ng iyong salita, at matagal na po siyang nagkukunwaring reliyoso, matagal na po siyang nagkukunwaring para bagang kilala niya ang Diyos, subalit hindi naman. Tonight, Lord, sa gabing ito, nawa, Panginoon, lahat kami na nandito ngayon, kasama po niya, nagnanais, Panginoon, na maranasan ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Hayaan mo, kapatid, mula sa iyong labi, ay sabihin mo, Panginoong Yesus, kinikilala kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa gabing ito, Mula sa gabi. nais ko pong mapakinggan Nais ko pong mapakinggan ang mabuting balita, ang mensahe ng pananampalataya sa Ebanghelyong ito, na ikaw ay pumarito upang tubusin sa aming mga kasalanan. Ikaw ay namatay ng dahil sa aming mga kasalanan. Ikaw ay nilibing at muling nabuhay. At ito ang mabuting balita, Panginoon, na ikaw ang daan at katotohanan at buhay patungo sa Diyos. Kung kaya't maaari kaming tumawag na Ama. Ama, dahil kami ngayon ay mga anak ng Diyos dahil sa pagkilala at pagtanggap sa anak ng Diyos na nagmahal at nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ito po ang aking dalangin na may pananampalataya sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Praise the Lord. Aawitan kita at pupurihin
ba na itaas ang ating kamay? Ang aming pong dalangin, O Diyos, ay makilala ka naming lubusan ayon sa iyong salita at sa pamamagitan ng Espiritu na nasa amin. Nawa kami lumago sa kaalaman ng iyong biyaya upang sa lahat po ng aming lakad ay tunay na kami ay naliliwanagan ng iyong gabay at patnubay sa aming mga buhay. This is our prayer, Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat po tayo magsabi. You can be seated. Mag-a-announce lang po tayo ng konti, Pastor Boy.